Xerox, lahat ipa-Xerox, tapos dala ang orig, dala ang Xerox, punta ng SPG. Pagpunta ng SPG, pag nakakuha na po kayo, lahat po ng original dadalhin po sa LTO, kasama po ang papel na galing SPG, dadalhin po yan ng LTO. Master Pangs TV! Master Pangs TV, ayan, big shoutout sa'yo. Master Pangs TV! Subscribe! So yun mga master, yan, magandang araw. Welcome back again dito sa ating YouTube channel at dito sa ating Sana ang pag-uusapan natin ngayon mga master, yan, dito patungkol sa CR. Hindi CR na ating ginagamit, kundi po ang mga CR po ng ating mga sasakyan. So, ano nga ba ang mga requirements para doon sa pag-change name, diba? Ano nga ba ang requirements para pag-change name ng ating mga sasakyan, ating mga motor, mga master? So, bagong lahat, siyempre, nice ko lang i-shout out. Biyay ni Carding, shout out. Pitik ni Batala, shout out. Rider Chick, shout out. Siyempre, ang Club I Team Manila, shout out. Diba? Siyempre, ating Master Pangs TV. You can do it! Nice. So yun mga master, pag-usapan natin ngayon, ito nga, ang requirements kung paano magpa-change name, mga master. Ayan, kung napanood nyo po yung ano nating episode na ginawa ay yung paano makakuha ng papel sa PNP, sa HPG mga master. Siyempre bago ka po magpa-change name mga master ay kailangan mo magtungo sa HPG para po makakuha ka ng clearance o requirements, kasi yun din ang isa po sa mga dadalhin nyo po sa LTO para po magpa-change name. Ayan po. At ito po ang mga dadalhin natin doon sa sa HPG, yung original natin na CR po. Ito na po yung ngayon, ito na po yung original ngayon. Pero di ba dati dati kasi dilaw. So ngayon ganito na po yung tsura niya. Ito na po yung tsura niya. Yung original na CR. Hindi ko lang po alam kung lahat ganyan. Pero yan po ang dumating eh. So yan po ang ganyan po ang dadalhin ninyo. Kung nasa inyo pa yung mga dilaw ninyo. O di ba dati dilaw. So yun ang dadalhin. Basta yung original na CR po, yun po ang dadalhin sa HPG. Ayan, deed of sale kasi siyempre hindi pa nakapangalan sa inyo. Kaya kailangan nyo ng deed of sale, di ba? Deed of sale at siyempre may notary yun, yung deed of sale. Tapos yung ID na may di ba may 3 pirma? Yung ID, may 3 pirma yun. So dadalhin nyo rin po yun. Tapos siyempre ikaw na magpapa-change name, mayroong ka rin pong ID, mas maganda po license ID po, epektibo po yun yung license ID. Pa-Xerox nyo po yun back to back sa isang papel, tapos pumirma po kayo ng 3 pirma din, yun ang dadalhin doon. Tapos yung CR, OR dadalhin nyo po. Di ba pag nagbibinta po kayo, meron pong, hindi ko alam kung lahat, pero meron yung tinatawag na authorization letter, yung kasulatan na ikaw na nga ang bagong may-ari ng motor, di ba? Dadalhin nyo rin po yun. Tapos yung lahat na nabanggit ko po, ipapa-Xerox nyo po yun. Pagka-Xerox, tuloy na po kayo doon sa SPG. Pumila lang po kayo kung saan po kayong lugar. Bawat pong lugar, bawat bayan po ay mayroon pong HPG. Magtanong-tanong lang po kayo sa inyong lugar kung saan po mayroon mas malapit. At siyempre doon po sa LTO na pupuntahan po ninyo, alam po nila kung saan pwedeng pumunta na SPG para po makakuha kayo ng clearance or papel na pwede dadalhin nyo po sa LTO. So pag nandoon na po kayo sa SPG, pila na po kayo,
dala nyo po yung original at saka Xerox, kasi po titingnan muna nila yung original mo kung talagang legit ang inyong mga requirements. Tapos noon, kukunin po nila yung Xerox copy at mabibigyan ka na po ng clearance or papel na galing pong HPG. So ang bayad po doon mga master ay yung binayaran ko is 650. Nagbayad kami ng misis ko sa bangko mismo. Sa bangko kami mismo nagpunta at doon kami nagbayad ng 650. So bumalik kami pagkabayad, dala ng resibo, bit-bit namin papuntang HPG ulit. Bali naka 3 pong balik ako. Iwan ko lang dyan sa mapupuntahan po ninyo kung ganon din, 3 balik. Pero yung sa akin kasi naka 3 balik ako, kaya medyo natagalan po ako bago nakapag-post ulit ng pangalawang episode. So yun po ang naging gastos ko. Tapos pumunta po ako ng LTO kasama ko yung misis ko at ang binayaran po namin doon is 40 na lang ang binayaran namin doon sa LTO. So yun lang ang naging gastos ko pagpa-change name. 650 tapos 40 pesos. Yun po ang lahat-lahat na nagastos namin sa pagpapa-change name. Medyo mas malaki po yung nagastos namin nung una kasi po nagpanotary kami. Marami po doon. Makapanood nyo po ako doon sa una ko pong ginawang video patungkol kung paano makukuha ang inyong mga orig na CR kung wala pa po kayong hawak or Xerox lang. Kasi yung sa akin po, yung hawak ko po yung sa akin is Xerox lang po. Since pandemic ko yun, bago mag-pandemic, nakuha ko yung motor at ang nakuha ko lang po is yung Xerox copy lang ng CR tsaka OR. So, siyempre yung OR nakukuha naman yun sa LTO pag nagpapa-register ka, nagpapa-registro ka ng iyong motor. So, Xerox lang ang nangyari. Hindi ko na po siya na-contact yung may-ari ng motor. Taga La Union pa po yung sa akin. So, ako nandito po ako sa Maynila. Yung may-ari ng motor ko is nasa La Union pa. So, nakipag-coordinate ako sa LTO dito po sa Maynila at yung LTO dito nakipag-coordinate ng LTO doon sa La Union at mabuti sumagot at nagkaroon po tayo ng kopya ng orig na CR. So kaya po natin na ipa-change name dahil po naging maganda ang agos ng ating paglalakad ng papel. Medyo may katagalan nga lang po. So ayan po ang mga dadalhin po natin lahat. Huwag po ninyong kakalimutan yung mga sinabi ko. Original na CROR at siyempre yung deed of sale po ninyo na may notaryo. Yun po ang dadalhin. Tapos ID, 3 pirma, ID mo at ID ng may-ari po. Yung pinakauna pong may-ari. Yung pinakauna po ang dapat, ang pinakauna. Kasi po siya po yung naka-authorize doon. Tapos yung authorization letter po ninyo, dalhin po ninyo ipa-Xerox, lahat ipa-Xerox, tapos dala ang orig, dala ang Xerox, punta ng SPG. Pagpunta ng SPG, pag nakakuha na po kayo, lahat po ng original dadalhin po sa LTO, kasama po ang papel na galing SPG, dadalhin po yan ng LTO. Pagdating ng LTO, ipasa po ninyo doon mismo sa LTO. Kung magtanong-tanong lang kayo kung saan po kayong LTO pupunta, magpa-change name kayo, ituturo po kayo, may mag-guide po sa inyo, yung guard or yung nandito sa magilid, yung mga pinaka-reception, magtatanong kayo doon. Yan. Diretso yung agos po, wala pong naging problema sa akin. Kaya I hope yung sa inyo, pag naglakad din po kayo at maging maayos din po para po mapasa inyo na rin po ang pangalan ng inyong mga sasakyan. Kaya kailangan nyo na po. Yung sa akin po, ito na. Hindi ko po lubos maisip na ito na ang mangyayari sa ano ko. Kasi po, since pandemic, ang hawak ko lang po talaga ay Xerox copy. Ng
Leyte. Siyempre, Xerox lang naman ang hinahanap sa barko. Nakakauwi po ako ng Leyte kasama yung motor ko. Nakailang beses na kami ng misis ko umuwi ng Leyte. So, pabalik-balik na. So, parang hindi ako nagkaroon ng ano na okay lang naman to. Kaya hindi ko na pina-change name. Pero, nag-iba ang ihip ng hangin kasi nga yung yung umuso yung incap mga master. Kaya nausap ko yung incap na to. Pero napakasarap din kasi nga mapapasay yung pangalan. Yung iyon na talaga mga master. Wala ka nang problemahin sa anumang LTO na anumang checkpoint. Wala nang problema. Lahat wala nang balakid kasi pangalan mo na siya. Diba? Kaya kung ako sa inyo mga master, habang maaga pa, lakarin nyo na po kasi nasa batas na po yan na tinatalakay ng ating mga mambabatas na kailangan po talaga na nakapangalan po sa inyo. Pero tinutulungan naman po tayo ni Coral Busita, diba? Pero mas maganda po talaga na nakapangalan po sa atin ang ating mga sasakyan. Napakaganda. Maganda po. Talaga maganda. Maganda. So, yun po ang dadalhin natin mga master sa sa pagpapa-change din po natin. Kaya sana may tulong yung ating video ito at sana mag-subscribe din kung nagustuhan niyo po ang aking episode. Mag-subscribe at siyempre pakikalimbang na rin po ang notification bell at siyempre para mas maging updated ka pa sa mga susunod pa na mga video natin i-upload. At huwag niyong kalimutan sana mag-share. Ingat po at ride safe po sa ating lahat. Bye-bye. Ingat.